Si Speaker Romualdez, former Speaker Romualdez, appeared before the ICI today at sabi po niya na he's happy to be invited daw at willing naman daw po siya mag-share ng kanyang mga nalaman tungkol sa budget process at information on insertions. Your thoughts on this po? Wala na, hindi ko na siya iniisip, ma'am. Wala akong comment, ma'am, sa kanyang pag-attend Sa ICI. sa ICI. Or do you believe in the integrity of the ICI? Sinabi ko na yan, diba? Na ang ginawa lang kasi ng Pangulo noong tinamaan siya nung sarili niyang speech na mahiya naman kayo at nagalit yung mga tao. Ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. So, para bang ako dapat ang imbestigahan, ako din ang gumawa kung sino ang mag-iimbestiga sa akin. So, on the question of integrity, definitely, hindi siya reliable dahil ang Pangulo din ang gumawa. And again, going back to Mr. Bilyonaryo, bakit bilyonaryo yung pangalan ng ninyo? Meron ba kayong mga billion dyan sa kumpanya ninyo? Ganyan. Sabi ni Mr. Bilyonaryo, ano yung sabi mo, sir? Controlling the narrative. Yes, controlling the narrative. Okay. So, thank you. That wrap up our personal... Pinagbiyahe mo ako ng ganito kalayo, Mr. Kahinhinan, tapos i-wrap up mo lang ako ng... Okay, ma'am. Next question. Ito si Mr. Kahinhinan, ha? Ma'am, thank you for accommodating for more of our questions. In relation dun nga sa corruption issue, marami pong mga negosyante ang nag-express ng kanilang concern because maaring nakaka-apekto nga raw ito sa image ng Pilipinas at yung trust confidence ng investors. Ano po yung masasabi nyo dito? Dahil eventually, of course, it will affect the economy. Yes, ma'am. Totoo yan. Even before this corruption scandal, one of the, we can say siguro, top 3 reasons why investors do not put their money in the Philippines is because of corruption. At that time, 'di ba, ang reklamo lagi ng mga investors, mahirap kumuha ng mga dokumento, permits, o kung ano man yung mga kailangan pa nila para mag-invest dito sa Pilipinas. Dahil ang dami daw humihingi. Bawat opisina, up to the barangay level, from top to bottom, merong humihingi. Yan din ang isa sa mga rason kung bakit tayo naunahan, 'di ba? Nung ibang mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia. At yan din yung rason, isa sa mga rason ng mga investors kung bakit sila pumupunta na lang doon sa Thailand or pumupunta sa Vietnam. At meron na ngayon, marami pumupunta sa Bangladesh because nakakaapekto yung corruption sa competitiveness ng isang bansa. Yung corruption complaint ng foreign investors and even domestic
investors, hindi yan ngayon lang. Malamang kung noon ang nangyari, malamang kung noon napapaisip pa ang investors na o sige, tingnan natin ang Pilipinas. Ngayon, after the corruption scandal of the administration, hindi na sila at all naglalagay or nag-shortlist ng Pilipinas. Siguro automatic na yun na let's not think about or include the Philippines. Kung dati pinag-iisipan pa tayo ng mga investors, ngayon hindi na. Pero yung corruption na yan, nandyan na yan. Complaint na yan ng mga investors dati pa. At bakit ko alam? Dahil naging mayor din ako nung Totoo yan ha. Totoo yan. Kasi si Mayor Isko, isa yan sa mga gusto niyang ayusin eh. Yung ease of doing business. Sobrang dami talaga red tape dito. Kuha ka barangay clearance, mayor's permit, putangin na yan, kuha ka pang DTI, kuha ka pang BIR, ang dami. Oo, tapos kung magdinegosyo ka, maliit na negosyo, ang puhunan mo, mga 100,000 lang, putangin na sa dami ng lalagyan mo. Sa dami ng manghihingi ng lagay sa'yo, putangin na sari-sari store, na sigarilyo na lang yung mabubuksan mo, hayop yan. Oo, totoo. Kaya wala talagang gusto magnegosyo rito. Tapos paano ka mag-i-invite ng negosyo? Eh hindi ba, lumabas nga nung nakaraan doon sa parang yung Amerika ay binalaan na yung kanilang mga investors na mag-ingat sa pamumuhunan sa Pilipinas. Dahil nga sa matinding corruption at sa buong mundo, imaginein mo yung nireport ni Gretchen Ho, nagpapapalit lang $300. Mantaki mo, hindi pinalitan doon sa somewhere in Europe. Hindi pinalitan dahil daw, saan galing? Sa Pilipinas. Nako, mga launderer siguro tao dyan, mga magnanakaw. Parang ganun eh. Basta dahil galing sa Pilipinas, hindi inonor yung magpapalit ng pera sa money changer sa airport. Imagine, yun ang status natin. O tapos saka, tinan mo naman, yung turismo natin, bumagsak. O paano mo sasabihin na umaangat ang ekonomiya natin? Lahat pabagsak. mayor ako ng Davao City, syempre, ang gusto namin na pumasok na pera sa Davao City ay yung galing sa labas, diba? Whether it be from Visayas or other parts of Mindanao or from Luzon or from other parts of the globe, gusto namin pumasok siya sa Davao City. At pag napapansin namin, pag kinakausap namin yung investors, meron kami sa Davao City, yung Davao City Investment and Promotion Center, DCIPC namin. At pag napapansin namin na hindi pumupunta, tumitingin, tapos hindi na bumabalik or nag-a-attempt mag-open pero hindi natutuloy, pag tinatanong namin yung merong researchers yung office na yon, nag-i-interview sila, isa doon sa mga sinasagot, corruption. Kasama doon ang cost ng investment, tubig, kuryente. Sunod dyan ay connectivity. Sabi nila, masyadong mabagal ang IT infrastructure ng Pilipinas. At nandoon na, dati pa, yung corruption. Kaya sinasabi ko, noon, kinoconsider tayo, ngayon, hindi na talaga. Dahil sa ginagawa ng administrasyon. Malaking bagay yun ha. Again, yan ang, syempre si Inday Sara, may ikot yan. Di ba? Saan nagpupunta yan sa buong bansa? Sabi nyo nga, Inday pasyal eh. Panay ang pasyal niyan. At pag namamasyal yan, isa yan sa mga ginagawa niya. She's gathering intel kung ano ang tingin ng mga nasa ibang bansa sa atin. Sabi ko nga sa inyo, pagka ang isang bansa naisip ang Pilipinas, siyempre, ang unang iisipin nila, presidente. Hindi ba? And if mayroon silang nalalaman na o naririnig na corruption sa Pilipinas, sinong nasa isip nila kagad? Ang nasa isip nila, si Bryce? Si Alcantara? Hindi, yung head of state, yung leader ng bansa na yun. Kapag may pangit na nangyayari sa bansa na ito, yun kagad ang iniisip nila.
Yung leader, yung head, siya kaagad ang naaalala. Kasi lahat yan ng mga magaganda o pangit na nangyayari, nagre-reflect yan sa leader, sa presidente. O limbawa, may Pilipino na namatay sa sa Amerika dahil sa let's say for example, isang terrorist attack. Oh, iisipin ba natin yung mayor, yung governor noong noong lugar kung saan siya namatay? Hindi. Ang lagi natin iniisip, yung pinakakilala natin, sino? Yung leader, yung tatay, yung may-ari ng bansa. Yung may-ari ng bahay, di ba? Yun kagad ang alam natin. So, parang dito kasi sinasabi nila na walang kinalaman si Bongbong dyan. Diyos ko naman. Alam naman yan ng lahat ng world leaders na ang budget ng bansa, ang huling may say, presidente. So kung ang isang budget ay corrupt, sinong sisisihin mo? Yung gumawa ng budget? Hindi, yung presidente na nag-approve. Di ba? Kaya ka nga approver eh. Kaya ka nga signatory eh. Oo, kasi itong mga nasa baba will try to corrupt. Oh, hahanap yan sila. Kumbaga mag-waste yan sila eh. Oh, ngayon ikaw kung tatanga-tanga ka or kung kasapakat ka, pababayaan mo yung mga ginawang loopholes, corruption netong mga gumawa nung pagbabudget. Halimbawa, ang lulutuin, ang budget natin sa isang taon sa pagkain ay halimbawa mga 100,000 sa isang household, 100K. Oh. That's sa 100K na yan, nandoon na yung yung mga menu, ganyan. Pero ang hihingin mo, ang hihingin mo mga 700,000 o mga 1 million yung hihingin mo. O bakit ganun? Ang forecast lang natin 100,000. O kasi kunyari, hindi kasi maglalagay pa tayo dito ng ng minsan may birthday, so maglilechon tayo niyan. Pambili ng yelo, ganun. So, gagawan nila ng mga paraan para maipasok nila yung mga pera na ibubulsa rin nila. Sino mag-a-approve nun bandang huli? O katulad ako yung tatay, ako yung nagtatrabaho. Sino mag-a-approve ng budget ng bahay natin? O syempre ako yung nagtatrabaho. Pipirmahan ko ngayon, sige, ito pera. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, hati-hati rin tayo dyan. Hindi ba? Diyos mio. So, ganun ang siyempre, alam ng yan eh. Alam ng buong mundo kung sinong pumipirma. Sino yung may last say? Sino yung dapat na, second line or third line of defense? So, sasabihin natin sa ibang bansa, hindi, mabait yung presidente na. Ba't corrupt yung bayan nyo? Hindi kasi corrupt yung mga congressman. Hindi. Kasi yung mga congressman, party lang yan noong bansa. Nasa yan? Nasa leadership yan. Leader ba ang kamara? Hindi. Ang leader, yung presidente, yun ang leader. So yun ang talagang masisilip, makikita ng lahat ng mga bansa sa ibang, kasi tinan mo noong Pangulong Duterte ang presidente, pag pupunta ako ng ibang bansa, nalalaman nila na Pilipino ko, ang una nilang sinasabi, your president is good. Your president is tough. Your president doesn't like drugs, blah blah blah. I hope that our president here in our country is like your president. Kilala si Pangulong Duterte bilang isang matapang, firm at magaling na leader. Ngayon, pumunta ka sa ibang bansa. Pumunta ka sa ibang bansa. Anong mga chismis tungkol kay BBM? Ngayon lumalabas ulit yung mga Guinness World of Record. Sa Guinness World of Record, sa 25 years na naging presidente si Bongbong, siya ang pinakamagnanakaw na presidente sa buong mundo. Pantay pag nalagay ka sa Guinness World Record, ikaw yung numero 1 sa larangan na yun. Yun nga lang, hindi sa kabutihan. Yung tatay niya na ilagay dun sa larangan ng mga magnanakaw na presidente, numero 1 siyang pinakamagnanakaw. Sabi ko nga sa inyo lalo na ngayon, yung ninakaw ng tatay niya ng 25 years, nawala dito, nawala sa Pilipinas, ng ng 3 taon. Diyos mio. So, sinong sisisihin? Ngayon, si Claire Castro, sabihan niya yung ibang bansa na wag sisihin si Bongbong. Na mabait si Bongbong. Malinis ang kamay ni Bongbong. Walang bahid yan. Sabihin niya ngayon, papaniwalain niya. Kasi sasabihin ng ibang leaders, tanga ka ba?
Tama ka ba? Napakahirap ng bansa ninyo. Kung tingnan nyo, nasa dulong-dulo na nga kayo. At sa pinakakurap na bansa sa buong Southeast Asia, pangatlo kayo. O tas sasabihin mo, malinis yung presidente nyo. Ma'am, amidst the situation that we have now, like, yung mga issue, corruption, rallies here, there, yung kanya-kanya ng air ng grievances or disappointment yung mga Filipino. As Vice President, ma'am, what else could be done? I mean, there's ICI, and ang dami na nagrarally. Ano bang pwede pang gawin, ma'am? Alam mo, ma'am, as Vice President, akala ko Vice President, ma'am. As Vice President, sa amin, ma'am, well, we talk about it, ma'am, because lahat naman tayo merong constitutionally protected freedom of speech and expression. And we talk about it because that is the essence of democracy. Walang good governance, walang demokrasya kung hindi nakakapagsalita ang mga tao kung ano yung katotohanan na nakikita ng sarili nilang mata. In the hope na yung gobyerno makikinig. Kasi ganun dapat yun, di ba? May feedback ka dapat sa mga ginagawa mo. Para, number 1, nakokorek mo yung sarili mo. Number 2, responsive yung ginagawa mo. Number 3, relevant siya sa bayan kung ano yung ginagawa mo. Pero, wala naman, hindi nagkukulang yung mga tao sa pagsasabi kung ano yung mali. Nagkukulang yung administrasyon sa pagtugon doon sa mali. Mr. Bilyonaryo, sino may-ari ng bilyonaryong? Hindi mo rin alam. Kasi nagtataka talaga ako of all the names, no? Business is the kalilang. Bilyonaryo. Business Ano yun, pampaswerte? Kasi may swerte sa pangalan. Kinungso yung... Alam nyo ba kung bakit sarcastic si Inday Sara? Sa bilyonaryo. Kasi, sabihin ko na ba? Oo, kasi di umano, itong bilyonaryo na ito ay ang isa sa mga may-ari nito ay isa sa mga involved sa corruption ngayon.